What's up guys? For tonight's vlog, bigla ang test ride ng bagong Z900 SE Edition. Grabe, ang ganda sa mata ng bago. Sarap sa piling makita nung ginawang setup din dito ni Boss Ru na konti na lang yung natitirang greens, no? Ganda ng contrast. Pakiramdaman natin to, galing tayo ng ZX-10R at ang motor natin ay Z1000. Ikot lang natin saglit. Quick vlog. Dire-diretsong rolling lang. Okay, seat height tayo. Ang height ko is 5'10", 5'11", 60 kilos. Inseam height is 33 inch, tapos 82 cm. Ito yung stock seat height ng Z900 SE. Ganito po yung itsura natin. Magaan, mas magaan sa Z1. Ang lambot ng upuan. Talagang pagbago. Sarap sa feeling ng bike. Ganito yung itsura ng kanyang dash pagka sinusi nyo. Hindi pa po siya keyless, pero TFT display na siya. Ito lang yung design na nakaset, pero mayroon pa yung ibang design. At ito yung sound niya. Di pa po ito nakaka-delete. Acrophobic exhaust. Mas relax yung position dito. Uy, mas madaling iliko. Mas magaan nga ito ng konti sa Z1000 kahit sa specs. Okay. So ganito pa itsura ng susi niya. Parang sa standard lang sa Z1000. Nung una ko nalaman tong Z900 na bago, medyo parang lumit siya sa design niya, no? Pero sa personal, okay naman. Sa feature lang talaga iba eh. Iba yung makikita mo na in person eh. Pero yun nga lang, yung ibang bike, feature or personal, maganda tignan, ang laki tignan, no? Depende rin pag may nakasakay na rider. Pero yun nga, depende sa bike. Kasi may bike, kahit wala nakasakay na rider, ang laki tignan, ang pogi tignan eh. At ayun, tayo po ay Z1000 owner sa mga bago lang sa channel. Tapos, nakapag-try tayo last time ng ZX-10R. So, ikukumpara natin dito yung feeling nun. At dati tayo naka 450 NK. So, kung ano yung mga masasabi natin dito, sabihin na natin lahat para may idea kayo. Pagdating sa experience sa bagong Z900 SE, bagong design at pinuno ng technology. Ride by wire, cruise control, auto blip, quick shifter, at marami pang iba. Search nyo na lang kay Jao Moto, syempre. 2.7, 30 fps, ultra wide RS. Okay, goods. Wow, ang sarap ng bagong display. Bagong motor. Pero nakangasan din naman tayo sa mga analog LCD dahil classic, pumapalo. Okay, to start, baba, diretso na. Boom. So sound ulit. Sports Max Dunlop yung kanyang stock tire. Oh, ano mas gusto nyo? Itong parang aeroplano o yung Type 1 na parang pang racetrack? Sige, try natin yung Type 1, tapos mamaya ibahin natin, gawin natin Type 2. Okay, nice. Yung sa 10R di natin nagawa. Dito, sana magawa natin yung cruise control. Full power, traction man, rider mode, quick shifter on. Let's go. Wow, ang lambot naman ng cambio na yun. Napaka-smooth. Wow, grabe. Grabe yan. What is that? What is that? Uy, naka-cruise control tayo sa 86 kilometers per hour na speed. So, ayan o. Huwag niyo po bibitawan totally yung manibela. Pero ayan ang cruise control, guys. Okay. Para hindi na kayo nakapiga at pagod na piga ng piga. To cancel it, I think brake lang. Ayan o, na-cancel na. Nawala na sa screen. Tapos ang lambot ng throttle, ang lambot ng shifting, syempre bago. Ang smooth ng shifting. Una ko agad napansin, yung sa 10R na ginagamit natin,
Okay, na-neutral tayo. Huwag muna natin ibalik. Nanggigil ako sa auto blip na yan. Sarap, grabe. Ayan. Buti na lang pa-exit nangyari sa atin yung pagka-neutral. Kasi hindi po natin pwedeng ibalik agad sa gear yung motor. At masama at nakakasira po yun sa gearbox ng ating motor. So yun ang safety habits. Huwag ibabalik agad in gear hanggat di pa bumababa yung RPM pagka po kayo ay na-neutral habang nagra-ride at in-explore yung bike. Uy! Ang lakas ng torque! Naka Euro 5 restriction to, pero binawian nila sa torque. Binawasan nila yung top speed. Wow, yung unahan. Grabe, solid. Parang yung Z900 lang ni Sir Richard. At ang lambot ng bounce, ang sarap. Palit tayong display, no? Para ibang display naman yung makita nyo. Gilid tayo dito. Alright, 341. Gilid, Gedli saglit. Wow, mas okay to ha. Parang airplano. Makikita mo pati yung lean ng bike. May gyro. 50 yung max. Tapos sa MotoGP, alam ko more than 50, 60. Pero sa street, masyado nang malalim yung 50. 40 lang na lean, okay na. Ganda. So, mabilis lang na topic. Yung sa 10R no, na-feel ko na parang hinihigop niya yung quick shift. Kasi nagpalit na ng exhaust. Kasi napalitan na ng exhaust yung 10R, kailangan niya i-tune. Eto dahil stuck pa or slip on exhaust lang, yung shifting niya good. Hindi binabatak, talagang smooth yung pagkakapalo-palo niya sa acceleration. At mas relax yung position dito kahit na parang medyo nakasubsob na mas nakaganon sa kamay, hindi sa katawan. Let's go. Oh, walang hesitation, walang ganon. Naka-steady lang yung bike na nagki-quick shift. Sarap. Ganda nun ha. Smooth. For sure ganun din yung 10R pag na-tune. Pero syempre, alam ko mas nag-enjoy guys sa 10R vlog dahil napakaingay ng exhaust. Ang ganda ng tunog sa video. Dito po, medyo tahimik or tahimik yung exhaust sa Z9. Hindi ko sure kung naririnig nyo po, no? Baka narinig nyo humming lang. Yung quick shift, sana naririnig nyo yung pam pam pam. Ayun na, yung ganon. Grabe. Sarap. Teka. Agility of the bike, maneuverability, ang smooth, ang flexi neto pag nagkataon sa mga ganon swerving na emergency swerve. Tapos relax yung paa. Yun lang napansin ko dito, relax yung paa, relax yung katawan, pero yung sa kamay parang unat na unat. Cruise control tayo ulit. Ayan, nakaset na tayo sa 85. Para madagdagan, add lang tayo. Ayan, nakapag-add dito. Nice. Bawas dito rin. Sarap ng cruise control Pakiramdaman nga natin. Ayos. Yung talbog, solid. Ayos din. Galing, pwedeng bitawan mo yung throttle sa kamay. Saglit lang. Pag may inaayos tayo sa bulsa, tapos focus na uli sa daan. Side mirror, pogi para sa stock kasi tulis. Pero kumusta sa POV? Masyado bang malaki? Kailangan nyo bang palitan? Pero kung daily commuter and rider na hindi naman po kayo nagpa-vlog para sa POV ng camera, okay na po ito. Wow, sarap ng na-cruise control. Hindi natin nagawa sa 10R. Pero syempre mas enjoy kasing hataw-hatawin yung 10R, no? Eto pwede kang mag-relax. Pero bakit kasi nakaganon yung kamay? Ba't unat na unat yung kamay dito no? Parang masyado bang straight yung kanyang handlebar? Kailangan bang i-ganon ng konti? Or masyado bang malayo? Yung talbog sa mga lubak at sa ganitong rough roads, sarap.
hindi ka pala makakapag downshift pagka naka cruise control. Off natin yung cruise control. Grabe, grabe yung tunog. Sarap. Ito yung sinasabi ko guys, oh. Characteristic ng naked bike, same ko naman tinesting sa 6R, sa 10R na 100 lang ang takbo. Pipigayin mo yung 6 gear, ma-torque ang Z900 parang sa Z1000. Yung sa nag-comment po na syempre total mahina torque niyan 6 gear, totoo naman po. Pero pag nag-naked bike po kasi kayo, kahit paano galing sa sport bike at sa ibang bike, may lundag, oh diba? 6 gear. Sarap, grabe. Yung preno, hindi pa natin nasusubukan. Likod, okay, narinig yan, malakas. Kumagat ng marami yung ABS eh. Front brake, smooth, pero parang masyado nang malalim yung piga para lumakas ng ganun. Shoutout kay Boss Ru, maraming salamat sa pagpapa-experience ng yung latest model na Z900 SE ng Kawasaki. Ang ganda ng tunog ng Ankara. Oh, big ang premium. Premium din ang presyo for sure. Responsive engine. Alam ko tapos na ang braking neto or hindi pa, pero walwal braking din daw siya dito pagka di mapigilan. Wow, mas masarap i-corner, mas magaan ang konti kay Z1. Wata lupet. Tam-tam. First gear torque, oh my god, parang hindi ganun nalalayo kay Z1 sa torque. Pero sa HP pagka ma-under na sa 200 plus, uy, doon medyo lamang Z1. Pero sa ganitong, uy, umangat. Sarap, grabe. Suntuin na kaya natin yung iba sa decrease. Tapos kung papipiliin tayo Z900 dati, SE or standard or yung design, parang mas maganda nga yung design dati. Pero pag nakita nyo na in person to, mas maganda design nito for me. Personal ano na yan, preference na yan. Pero kung ako lang naman tatanungin nyo, syempre nung unang labas to, di tayo sanay, picture pa lang natin nakita. Mas maganda yung unang design, dapat di na binago, ganun, parang sa Z1000. Pero ngayon nakita ko na in person tong design, ganda ng bago design. Worth the upgrades. Tapos yung mga specs sa presyo, compare sa C1000 na hindi pa yung Z1100, kumbaga sabihin natin yung old model pa, alam nyo ba dumating sa point na mas mahal pa rin ang Z1000 kaysa sa Z900. Kaya sobrang sulit na ito pagka ito yung deal na mapapapili ka kung iiwanan mo ba yung design ng pagka 1000cc ni Z1000 at kukunin mo lahat ng best features na nilagay nila dito. Kaya lang, in-update nila sa Z1000. For sure, mas magmamahal yung presyo. Pero mahihirapan na naman kayo mag-decide, no? Kung Z900 or Z1100. Kasi mukhang parehas na sila ng specs. Parehas ng napakapoging design. But anyway, kahit ano man mapili nyo, Z9 or Z1000, sulit na sulit yan. Mapipili lang dito, mas bagaan, mas less pagod, mas tipid. Sa power, additional lang sa Z1000. Malaki din naman yung difference noon, pero yeah, yung aura ng pagka 1000cc, yun yung mabibili nyo doon. Basta sa uli, kung ano ibigay sa inyo, sundin nyo lang yung puso nyo, at kung ano yung pasok sa budget nyo, yun yung piliin nyo. Enjoy sa pagpasok sa mundo ng pagbibig bike, at marami pa naman kayong pwedeng itry at explore na bike pagka nakapag big bike na kayo, or baka yun na yung one and only big bike nyo hanggang dulo. Uy, steer natin yun ha. Shoutout kay Carl. Ito po yung kanyang R3. At ito naman yung 675 SR. Ayan po sila pag pinagtabi. Medyo mas mataba yung 600cc, syempre. At yung 4R. Nasa kabila. Bossing. Sige, bossing. Bossing! Nakakalungkot na balita. Hindi po matutuloy yung lakad natin sa SM San Fernando. At mauwi na lang dito sa tambay na sa decrease. So, bahala na mamaya. Tapusin na lang natin tong vlog ng Z900. Alright, tara.
Grabe. Solid ng bike. Salamat sa pagpapatest rin pa. Bossing Idol Ru. At shoutout na rin sa NK Crew in behalf of Ru. Sayang po di tayo naka-attend sa anniversary event nila. At ngayon, shoutout na lang muna. At sa mga tambike, so sana kahit na tagal-tagal na may mangyari pa rin tambike, nakasama natin sila ulit. $271. Actually, bumabanking ako dito eh. Pero parang nakakatakot bumaking sa Z9 ngayon ah. Sabi kasi ni Ron, may time doon, nag-slide eh. Dunlop kasi, no? Hindi pa yung pinakagulong talaga na komportable tayo. Lambot talaga ng upuan na itong Z900 ah. Lambot na nga ng suspension, lambot pa ng upuan. Tapos, relax pa yung paa at katawan. May cruise control pa. Sulit na sulit sa malayong biyahe mo to, boss. Tom. Sarap. Ilaw niya, ang ganda dito sa dilim, oh. Malakas. High beam, yes. Mukhang papalo din ng high beam to. Pero huwag na tayo mag high beam, baka akalain nung nasa harapan natin, hinihilawan natin siya. Maraming salamat ulit, Bossing Ru, sa pagpapatesting ng iyong bagong Z900, sa tiwala at suporta dito sa channel. At sa mga nag-enjoy dito sa vlog, kahit kalmado, tahimik lang ang ating tunog at takbuhan, ay maraming salamat sa panonood. Abangan nyo po iba pang bikes na matetesting natin occasionally, weekly dito sa channel. And see you on the next vlog. Wow. Wow. Sumisigaw din naman kahit tahimik. Ang torquey at ang powerful na motor para sa beginner neto. Uy. $675NK Z1000 natin at si Bossing Ru. At yan po ang ating vlog sa Z900 ng gabi. Mas ma-appreciate sana natin kung umaga, pero sana na-enjoy nyo pa rin. Thanks for watching. Bye bye. Comment down below, ano pa yung mga bike na gusto nyo matesting. Kung gusto nyo dalawang pumiga, samahan ko kayo. Ang lakas din ng torque sa umpisa, tapos ang ganda ng talbog na suspension. Diyan lang. Tapos di ko na pinag 200, di ko na pinag 150 lang ata, di ko na pinag 200 kasi tapos nung pauwi, wala na, hanggang 100 na lang ako. Wait, 40 degrees pa lang. Ano na, 48 na. Pagbalik sa Z1000, ang na-feel ko ay ang tigas ng Z1000 ko. Ang solid.